Paano nangyari ang 1969 moon landing? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamatinding flex ng sangkatauhan. Ang 1969 moon landing. Oo, class. Ito yung panahon na ang tao ay literal na tumingin sa buwan at nagsabing, punta tayo dyan. At take note, nangyari ito noong 1969. Wala pang Wi-Fi, wala pang TikTok, wala pang smartphones. Ang pinakamalakas na technology noon, mga calculator na kasing laki ng lunchbox. Pero bakit nga ba sila nagpunta sa buwan? Balikan natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Astroboy 777. Salamat sa suggestion mo. And shout out sa mga estudyante Korean sa US. Noong panahon ng Cold War, nagkaroon ng matinding kompetisyon ang Amerika at Soviet Union. Parang kapitbahay na nag-uunahan bumili ng mas malaking TV, pero imbes na TV, rocket ang pinag-aagawan. Noong 1957, nagulat ang Amerika dahil ang Soviet Union ang unang nakapagpadala ng satellite sa kalawakan. Ang pangalan nito ay Sputnik. Parang sinabi ng Soviet Union, "Uy, una kami!" Napahiya ng kaunti ang Amerika. Kaya sabi nila, "Hindi pwede yan. Kailangan may mas bonggang gawin tayo." At doon nagsimula ang space race. Noong 1961, nagsalita si Pangulong John F. Kennedy at sinabi niya, bago matapos ang dekadang ito, magpapadala tayo ng tao sa buwan at ibabalik natin siya ng ligtas. Imagine ninyo, para itong manager na nagsabi sa empleyado, next week, gumawa tayo ng flying car. Ganun kaambisyoso ang plano. At syempre, hindi madali iyon. Kailangang gumawa ng napakalaking rocket. Ang pangalan nito ay Saturn V. Mga 111 meters ang taas nito. Para kayong nagtayo ng 36-story building tapos ginawa ninyong papuhtok. Noong July 16, 1969, 3 astronaut ang sumakay sa misyon na tinawag na Apollo 11 moon landing. Sila ay sina Neil Armstrong, Buzz Aldrin at Michael Collins. Si Neil ang team leader, si Buzz ang partner niya sa pagbaba sa buwan, at si Michael Collins, siya ang naiwan sa orbit ng buwan habang naghihintay. Parang tropa na naghihintay sa kotse habang may bumibili ng pagkain. Pagkatapos ng 4 na araw na biyahe, nakarating sila sa buwan. Noong July 20, 1969, humiwalay ang lunar module na tinawag na Eagle. Habang pababa sila, nagsimulang mag-warning ang computer. Imagine na ninyo ang kaba. Parang may lumabas na system error sa laptop habang nagpipresent ka sa buong kumpanya. Pero kalmado si Neil Armstrong. Manumano niyang inayos ang landing at humanap ng ligtas na lugar. At pagkatapos, nakarinig ang buong mundo ng sikat na linya. One small step for man, one giant leap for mankind. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Boom! Unang tao sa buwan. Mga 600 milyong tao ang nanood sa telebisyon. Take note, 600 milyon noong 1969. Ngayon nga, minsan 50 views lang sa video mo, tapos 20 pa roon ay kamag-anak mo. Habang nasa buwan, naglakad sina Neil at Buzz ng halos 2.5 oras. Naglagay sila ng bandila ng Amerika. Nagkolekta sila ng bato at lupa. Nag-install sila ng scientific instruments at nag-iwan sila ng plaque na nagsasabing, "We came in peace for all mankind."
Ibig sabihin, hindi ito misyon para sakupin ang buwan. Hindi sila nagpunta doon para magbukas ng subdivision. Ngayon, may mga taong nagsasabing fake daw ang moon landing. Ang sabi nila, studio lang yan! Pero maraming ebidensya ang nagpapatunay na totoo ito. Una, may mga moon rocks na dinala pabalik sa Earth. Pangalawa, maraming independent scientists sa iba't ibang bansa ang nakapag-verify ng misyon. Pangatlo, kahit ang Soviet Union na kalaban ng Amerika noon ay hindi nagsabing peke ito. Kung peke iyon, siguradong sila ang unang magsasabi. Parang kapitbahay na mahilig maghanap ng mali. Isa pang nakakatuwang fact, ang computer na ginamit sa Apollo 11 ay mas mahina pa kaysa sa smartphone na hawak ninyo ngayon. Oo, ang cellphone ninyo ngayon ay mas makapangyarihan kaysa sa computer na nagdala ng tao sa buwan. At alam ba ninyo? Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakamalaking achievement ng sangkatauhan. Hindi dahil sa teknolohiya lang, kundi dahil pinatunayan nitong kapag nagtulungan ng siyensya, engineering at tapang ng tao, kayang maabot ang bagay na dati ay imposible. Kaya sa susunod na titingin kayo sa buwan, isipin ninyo, may mga taong talagang nakatapak dyan. Hindi sila naging werewolf. Hindi sila nakakita ng alien na nagbebenta ng fishball. At wala ring sari-sari store doon. Ang 1969 moon landing ay bahagi ng matinding space race sa pagitan ng Amerika at Soviet Union. Sa pamamagitan ng Apollo 11 mission, matagumpay na nakarating sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin sa buwan, habang si Michael Collins ay nanatili sa orbit. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na nakatapak ang tao sa ibang celestial body. Sa kabila ng mga conspiracy theories, napakaraming ebidensya ang nagpapatunay na tunay ang misyon. Higit sa lahat, ipinakita ng moon landing na kapag pinagsama ang siyensya, teknolohiya at determinasyon ng tao, kaya nating maabot ang mga bagay na minsan ay tila imposible.